Kahit may bagyo, narito kayo. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay, mga kapatid, sa pananampalataya. Masarap po yung klima ngayon, makulimlim, malamig. We are blessed kasi komportable kayo sa inyong mga upuan ngayon. Sa ibang lugar ng Pilipinas, binabayo sila ng malakas na hangin at ulan. Recently, yung nangyari sa Cebu, nawalan ng buhay, nawalan ng tirahan, nawalan ng ari-arian. Kaya totoo po yung sinasabi ng Biblia, walang permanente sa mundo. Lahat ng bagay sa mundo ay temporary lang. Pero yung mga bagay na panglangit at sa Diyos, yun ang habang buhay. Now, sabi, pag tinanggap nyo na si Kristo sa inyong mga buhay, sabi, ang Diyos ay nagbibigay buhay. At hindi lang basta-basta buhay, buhay na walang hanggan. So, sabi nga, we are not happy seeing them na nagsasuffer, na may pighati, may kalungkutan, may kawalan. We are not happy about that. Kaya nga sabi, as believers of Jesus, it is our responsibility. It is our calling. Yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Diyos, ay makakilala sa Diyos. Kasi kahit ano pong gawin ng Panginoon? Wala tayong magagawa dahil Panginoon siya sa ating buhay. Kung kunin niya man ang ating ari-arian, ang ating buhay, siya ho ang nakakaalam noon. Pero sabi nga, kung kukunin man ng Panginoon or balang araw ay mawalan tayo ng hininga, sabi, alam natin kung saan tayo pupunta. At sino ang ating sasamahan. Kaya nakakalungkot po knowing na marami pa rin pong mga tao na nagsasuffer because they don't know Christ. And they don't have Jesus in their lives. Kasi ang totoo po nun, hindi ho nagbibigay na ngayon ng Panginoon ng kalamidad. Lalong-lalo na ho sa kanyang mga, sabi nga, mga mananampalataya. Sabi, pangako niya ho yun sa Jeremiah, kung naalala nyo, not calamity sa Jeremiah. Amen? May plano pong maganda ang Diyos. Sabi, hindi parte doon yung kalamidad. But then, kung titignan ho natin sa Biblia, from Genesis, starting ng Biblia, ang Diyos ang nagbigay ng kalamidad. Diba? Ginunawa ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Then after that, may isang bayan na ginunaw sa pamamagitan ng asupre. Diba? So, nung panahon ni God, gusto niyang disiplinahin pa yung mga tao. That's why, binibigyan niya ng kalamidad. Sabi nga, pag mahal ka ng Diyos, merong, sabi nga, pagtutuwid. So, nung sa Old Testament, dahil present po si God in the Old Testament, yung mga tao ho nung time na yon, gusto niya pa rin maging, maging maayos. So, by giving them, sabi nga yung mga kalamidad, as a sign na galit si tatay sa langit. Galit ang Diyos. Gusto ko kayong magbago ng kaisipan. Yun po yung ginawa niya before. Pero dumating po yung time, hindi talaga nagbago yung tao. Bago ho pala mag-New Testament, tumahimik po ang Diyos ng matagal na panahon. Hindi ho narinig ang boses ng Diyos. Just imagine, may tatay ka pero yung tatay mo hindi mo nakakausap. Nang sobrang tagal. Sabi ng Diyos, pag mahal ka ng Diyos, dinidisiplina ka Pero dumating po yung point na sabi ng Diyos, bahala na kayo sa buhay niyo. Ayaw niyong makinig. Actually, nung binigay niya pa rin ho yung kanyang anak na si Jesucristo, may mga nakinig, may mga ayaw makinig. Sabi ho ng Biblia sa Romans, dahil dinidisiplina niya nga ho yung kanyang mga mahal, at meron ho dong verse na hinahayaan na kayo. Naalala niyo po ito? Hinahayaan na kayo gawin kung ano man yung gusto nyong gawin hanggang sa ito'y ikapahamak nyo. Ganon din po sa magulang Bahala ka na, ayaw makinig. Bahala ka na sa buhay mo. Naririnig niyo po ba sa mga magulang nyo yan? Sino yung mga magulang pati ng buhay? Naririnig niyo po ba yan sa magulang nyo? Bahala na kayo sa buhay nyo. Pag ganyan narinig natin sa Diyos, ibig sabihin, sabi nga, you are on your own. Bakit ayaw mo makinig Kaya ngayon sa mundo natin, akala natin yung mga kalamidad, gawa pa rin ng Diyos. Actually, hindi na ho. Gawa na ho ng tao. Kasi sabi ng Diyos, ang gusto niya, pagpalain tayo Gusto niya, matiwasay ang iyong pamumuhay, maayos. Wala hong hangad na masama ang Diyos. Pero sa tao ho, gumagawa ng mga bagay na ikapapahamak ng tao. At yun ho ang dahilan bakit nararanasan ng buong mundo yung mga ganyang klaseng kalamidad. Na pag-usapan nga ako namin last Friday, may pangako ho ang bayan ng Israel sa Diyos. Meron silang covenant, naalala nyo? Meron doong parte ng kasunduan na sa loob ng 6 na taon, sila po ay mag-hunting, magtatanim, di ba? Mag-aalaga ng hayop, mag-aani. Sa loob ng 6 na taon ho, parang lahat pwede mong galawin in the span of 6 years. Pero isang ika-7th year, sabi, wala kayong gagalawin kahit isa. Wala kayong buhay na papatayin. Wala kayong kukunin sa mga puno, sa mga halaman, sa mga bunga. Wala kayong gagalawin. That's the 7th year. Kumbaga sa atin sa tao,
meron tayong Sabbath day. Araw ng pamamahinga. Sa buong mundo po, may tinatawag na sabbatical year. May araw din ho na pamamahinga o taon na pamamahinga ang mundo na hindi po pwedeng galawin. Para daw, sabi, mag-replenish. Mag-ipon ulit. Para sa next year, meron na naman kayong igagather hanggang sa ika-6 na taon. Ganun ho ang cycle at kasunduan ng Old Testament sa mga Israelites. But then, because of their greed, because of their disobedience, yung mundo po ay paulit-ulit nilang sinasamantala. Hanggang sa, akala nyo, yung mga nangyayari sa mundo, trip lang ng mundo. No, it's the consequences ng ating ginagawa. Sabi nga, tayo dapat yung tagapangalaga ng mundo. Naalala nyo sa hardin? Bakit daw nilikha si Adan at si Eva? Para pamunuan ang lahat ng kanilang nakikita. So tayo po yung tagapangalaga. But then, because of greed and disobedience, because of yung discontentment ng ating mga puso, ang mundo po ay nasisira. Actually, wala akong balak sirain ng Diyos ang mundo dahil ito po ay kanyang napakagandang creation. But then yung tao nga yung tao ang problema. In the Old Testament, makikita ho natin, ilang beses na ho tayo niligtas ng Diyos. Niligtas po ni God si Noah sa dilubyo ng tubig. Niligtas niya si Lot sa, sabi nga, doon sa bayan na punong-puno ng sexual immoralidad. Niligtas niya mga Israelites sa bayan ng Ehipto. Sabi nga, ilang beses na niligtas ng Diyos ang mga tao. Pero after iligtas, sabi, they are already saved. Yan po yung lagi natin naririnig, we are already saved by God. But then, na-save naman pala Bakit yung kinakalabasan laging bumabalik sa kasalanan? Ba't parang na-save naman pala, okay naman pala. Sabi niya, ginunaw na nga yung mundo para wala na daw wickedness. Pero bakit after gunawin ng mundo, andun pa din yung kasalanan? Kasi hindi naman yung mundo yung may problema talaga. Kaya sabi ni Lord, kahit gunawin ko ng gunawin yung mundo, kung yung puso ng bawat isa hindi nababago, baliwala ang lahat. So, ang problema ng mundo ay hindi yung mundo, kundi yung nandun sa mundo, which is tayo po mga tao. Ang problema po sa atin ay ang ating mga puso. Nung si Noah ay naligtas kasama ng kanyang sambahayan, sabi nga ay naligtas na sila na lang natira. Isipin mo, pupunuin na naman nila yung buong mundo ng lahi na galing lang kay Noah. Kasi si Noah lang daw po yung righteous that time. But then, after that, sabi ng Bible, kung nagbabasa tayo ng Bible, sino nagbabasa ng Bible? Paulit-ulit natin yung sinasabi. Magbasa ng Biblia. Nabasa niyo po ba doon? One day, after iligtas ng Diyos si Noah, they live a quiet life, a peaceful life. But one day, he was found drunk and naked. Naglasing. At dahil sa kanyang paglalasing na nakatulog siyang nakahubad. Hanggang sa dumating yung kanyang mga anak, nakita siyang naked. Yung isa niyang anak, malakas mag-trip, pinagtawanan pa yung tatay niya, tinawag pa yung mga kapatid, uy, si tatay nakahubad. Yun po yung istorya nun. But then there's a spiritual meaning behind that. Actually, nung buhay ni Lot, sino nakakilala kay Lot? Yung pinsan ni Abraham, di ba? Sabi, nakaligtas sila dun sa ginunaw na bayan, naiwan yung asawa niya kasi lumingon yung asawa niya. Pero sa kabundukan, sabi naman nung Biblia, si Lot ay nakita ring drunk. At nangyari, nung nakita siyang drunk nung anak niya, yung dalawa niyang anak na babae, sabi ng dalawa niyang anak na babae, naku, tayo na lang natitira dito sa mundo. Hindi na tayo dadami. So, sumiping sila sa kanilang tatay. Nagkaroon ng, niligtas sila sa sexual immoralidad Galing sila sa sexual na immoralidad na lugar, niligtas sila doon, pero at the end, yung pa rin ang ending. Nakita niyo po yung pattern? So, pumasok pa doon yung kasalanan. Kaya nung nagbunga yung anak, nung dalawa niyang anak, yun po yung dalawang tribo na sabi kalaban ng Diyos that time. Kasi sila ay galing sa masamang bunga. So, after that, meron pa tayong history sa Bible na napansin na isa pattern. Niligtas na rin po yung mga Israelita sa Ehipto. Naalala niyo yung kwento? Pinaka-famous na kwento po yun. Niligtas sa Ehipto. Sabi, niligtas na sila ng Diyos. Pero nung nandun sila sa wilderness, sabi, nagreklamo sila ng nagreklamo. Hanggang sa, nung iniwan sila ni Moises, kasi kumukuha si Moises ng bato na Ten Commandments. Pagbalik niya, nadatnan niya yung mga Israelita. Lasing sila at nagsasaya sa kalayawan ng mundo. They were also found drunk and naked. So ano po yung pinupunto ng Biblia? Ang tao po ang may problema. Hindi na yung mga bagay-bagay sa mundo. Kasi yung mga bagay sa mundo, sabi, gawa ng Diyos yan, lahat yan mabuti. But then the heart itself is a problem. Kayo ba naligtas na? Sige nga, sabi, tinanggap nyo na si Yesu Cristo. At dahil tinanggap nyo si Yesu Cristo, sabi, kayo ay iniligtas na. Hindi pa lang ililigtas, kundi iniligtas na. But then, kagaya ng storya ni Noah, ni Lot, at ng mga Israelita sa Ehipto, same din po. Niligtasan tayo ni Yesu Cristo sa ating mga kasalanan, pero ba't bumabalik pa rin tayo sa ating mga kasalanan? Totoo po ba? Totoo po bang
until now, we continue to sin. We continue to live in a life na may maling puso. Sabi nga ho ng Biblia, yung propesya ho sa Isaiah, I will turn your heart of stone into a heart of flesh. That is a prophecy. Na yung pusong matigas ng tao nung dumating na si Jesucristo, sabi pwedeng mapalitan ng pusong laman. And only, mangyayari lang po yan mga kapatid, if only, sabi nga, una, we accept Jesus as our Lord and Savior. Andun na po ba tayo? Did we accept Jesus as our Lord and Savior? O, check na yon. Sabi, tinanggap na natin si Jesus, kaya nga tayo magkakasama na. Okay? Pero sabi nyo, you continuously sinning. We all always fall short of the glory of God. Nakakagawa tayo ng mga bagay. Sabi, yung maliliit na kasalanan lang. Sabi nga, yung white lies sa sinungaling, white lies. Di ba? Pero sinungaling pa din yun. Di ba? Yung walang pagpapatawad, pinatawad na daw, pero ayaw kausapin at ayaw makita, pinatawad na daw yun. So yung mga ganong mga kasalanan, sabi nga, ginajustify pa natin eh. Hindi, tao lang eh. Di ba? Yung lagi mo narinig sa mga tao, Kristiyano man o hindi, tao lang eh. So wala pala tayong pinagkaiba sa kanila. Kasi yung sinasabi na tao lang, yung din sinasabi mo ngayon, tao lang. Pero ang problema, ikaw nakilala mo na ang Diyos, sila hindi pa nila nakilala ang Diyos. But you're doing the same thing. Naintindihan niya po. Sabi ko, ano ang problema? Yung puso ng isang tao. Kasi you are already saved and you know that you're already saved. Totoo po ba? Pero sabi nga, hindi tayo doon hihinto. Amen? We need to do something. Dahil nagbabasa tayo ng Biblia, sabi ng Bible, ang salita ng Diyos, ang siyang nagbabago at naglilinis ng ating katauhan. That's why here in this pulpit, we always remind everybody to read the Word of God. Hanapin nyo, saliksikin nyo ang salita ng Diyos dahil doon kayo mababago. Because after salvation, you need to be sanctified. Naintindihan nyo po? Pag sinabing sanctified, nililinis. At ang salita ng Diyos ay tubig, sabi ng Biblia, na nakakapaglinis ng ating mga kasalanan. Because the Word of God is God Himself. Amen? So, pag nasave ka na pala, kailangan mo pong magpalinis. Naalala niyo nga sa Old Testament, paano sila nag-aalay? Paano sila nag-aalay ng alay ng Old Testament? Kailangan malinis na handog. Pero hindi lang basta malinis na handog. Anong ginagawa sa malinis na handog? Inaalay. Pagtapos linisin, kailangan ialay. Ay, nilinis mo lang, di mo naman inalay. Ando na, nilalangaw na. So, pagkatapos linisin ang isang handog, kailangan ialay. Amen? So, tinanggap mo niya si Jesucristo, you are saved already through salvation in Christ Jesus. You will be sanctified by His Word if you continue living in His Word. Magkakaroon ka ng transformed life. Now, sa paglilinis o sanctification, dahil nalinis ka na, kailangan mo nang ialay ang iyong buhay. A surrendered life. Kung hindi ka pa nabago, may dumi ka pa din, kahit ang alay mo sa Diyos, hindi tatanggapin. Alam niyo po ba yun? Sabi, ni kaduldok lang daw na dumi ng kasalanan ay hindi karapat-dapat sa Diyos. It will be rejected. That's why, you need to be saved, sanctified, and you need a surrendered life. And magagawa mo lang yan sa pamamagitan ng pakikinig sa aral ni Jesucristo. That's why Jesus saved us. Pero hindi natatapos yun dun sa paniniwala lang. See, when you listen, you need to obey. Naintindihan niyo po ba? So, akala niyo sa mundo lang may SSS? Mas kailangan natin yung SSS sa langit. Hindi social security system lang, kundi salvation, sanctification, and a surrendered life. Naintindihan niyo po ba? Huwag ho tayong sabi, maging kampante na, I'm saved na kasi kilala ko na si Jesus. Doon pala, nagsisinungaling ka na. Sabi, paano mo makikilala si Jesus? Wala kang oras sa salita ng Diyos. Doon po yung mga ating mga alibis. Hindi, busy ako eh. Hindi, may ginagawa ako. Pero, nagpipray naman ako. Sabi, pag tayo nagpipray, sino naririnig? Tayo. So, parang one way lang ho yun. Ikaw lang naririnig. Yung Diyos, hindi mo naririnig. Sabi, naririnig mo ang tinig ng Diyos sa salita ng Diyos. So, when you pray, when you ask God anything, sabi ng Panginoon, pakinggan mo muna siya. Sabi nga ng Panginoon, hindi ka pa humihingi. Alam niya na eh. Alam niya ng pangangailangan ng bawat isa. Kung kailangan mo ng pinansyal, kagalingan, kung kailangan mo ng, sabi nga, tulong sa pagbabago ng buhay, alam niya. Kasi nakikita niya yung ating mga puso. Kasi sabi, the Spirit of God lives in us. Totoo po ba yan? Sabi, hiningahan ka ng Diyos. Lahat po tayo may hininga ng Diyos. The Spirit of God is in you already. Ang problema, hindi mo nga to pinapansin. Hindi mo to pinapahalagahan. Kaya nandyan lang siya, sabi, nag-grieve. Ibig sabihin, nag-grieve, umiiyak. Nalulungkot. Sipin mo, nandiyan siya sa loob mo. Pero hindi mo pinapansin. Nanonood lang siya, gumagawa ka ng kalokohan, gumagawa ka ng kasamaan. Pero kilala mo naman daw siya. Nakita na ba kayo ng isang krimen? Crime. O, sige. Nakikita natin sa
Balita. Pag nakakakita tayo ng balita na may krimen, ano na-feel natin? Sabi nga, grabe naman. Kahit alam niyo yun? Grabe naman, ba't niya nagawa yun? Dapat di na binubuhay yan eh. May mga ganun tayo mga pakiramdam eh. Kasi nakita natin, yung krimen nagawa, hindi yun dapat ginagawa. Mali yun eh. Just imagine the Holy Spirit is in you and He is seeing you every day doing a crime. Ano mafe-feel ng Holy Spirit? As a witness. Totoo po ba? The Spirit of God is a witness. Yun po ang sabi ng Biblia. Nakikita niya po lahat ng ating ginagawa. And if you're doing something that is wrong, na kahit alam mo ng mali, at paulit-ulit mong ginagawa, hindi ho nalulugod ang Diyos. Because may witness. And that witness, at the end times, pagdating at pagbalik ng Diyos, siya magsasabi kung ano ka sa harapan ng Diyos. Sabi ng Bible, the Holy Spirit ay ang selyo ng Diyos. And He is the witness. Sabi nga, tayo po ay witness sa isa't isa eh. Alam natin na nakikita natin ang isa't isa every Sunday. Alam natin yung ugali ng bawat isa. Nakikita ho sa kilos at galaw. Paano mag-isip. Totoo po ba? Masasabi po ba natin na dahil nandito na sa atin yung Espiritu ng Diyos, ay gumagalaw na yung Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay? Totoo po na we are guided by the Spirit of God. Kasi nga, nandyan na ho yung Holy Spirit eh. Nag-guide ho siya eh. Totoo po ba? Pero sabi, ini-ignore mo yung guide mo eh. Ini-ignore mo yung guide. Noong Friday, napag-usapan natin yung about sa guide. Pag may guide, ano ginagawa sa guide? Sinusundan. Now, the Holy Spirit is a witness and a guide. If you follow the Holy Spirit, the leading of the Holy Spirit, sabi nga, ang Holy Spirit ay liwanag. Nagbibigay liwanag sa lahat. Sabi, when the time comes, I will give you a helper, an advisor, my Spirit that will guide you in all truth. Totoo po ba yan? It's biblical. Ay ko, hindi ko na po nababanggit yung mga verses and chapter and book. But it is in the Bible. The Spirit of God will lead you in all truth. Kasi He's the guide. Sabi, He's the light unto my feet and a lamp unto my path. Si Lord ba yun? Yes. God, Jesus, and the Spirit is one. So, ginaguide tayo ng Diyos through His Spirit. Totoo po ba? So pag ginaguide, kailangan mo sumunod. Pag ikaw, sabi sumunod ka, pwede ka sumunod, yung ilaw gumagalaw, naiiwan ka sa dilim. Kaya lahat ng masasama, susunggabang ka. Lahat ng masasama, mararanasan mo. Kasi wala ka sa liwanag. Nakita niyo po yung konsepto? That's why when the Holy Spirit moves, when God moves, you follow. Kahit madapa ka dyan, matalisod ka dyan, nandun sa harapan mo yung liwanag, alam mo nangyayari. Hindi ka mababalisa. Sige, maglakad kayo sa madilim. Hindi nagkauntog-untog kayo. Di po ba? Mapapanik pa kayo. Pag hindi kayo nakabayad ng kuryente, walang ilaw, madilim. Andun yung balisa yung kanyang pakiramdam, hindi maayos. Kasi nasa kadiliman kayo. Ayaw nyo nun. That's why, when the Spirit leads us, we follow. Kaya kahit madapa ka, matapilok ka, may mangyari sa'yo, you're still in the light of God. May grace pa rin si Lord. Okay ba yun? Ganun na ba ginagawa natin? Are we following the lead of the Holy Spirit in our life? Kasi sabi nga, pag meron na tayong, if we are guided by the Holy Spirit, it doesn't mean may filled ka na ng Holy Spirit. Magkaiba pa po yun. Ang dami naman proseso niya, Kuya Lori. Guided na. Kailangan pang ma-filled. Ganun ho talaga pag, pag original, pag 100% na totoo. Kaya nga sabi, yung ginto, dumadaan sa maraming proseso para malaman kung totoo. Same with us. May mga proseso, pero sabi, hindi naman yan magiging mahirap kung kasama mo ang Diyos. Totoo po ba? Sometimes, sabi, alam nyo nang kasama nyo yung Diyos, pero nagre-reklamo pa rin kayo nagre-reklamo. Kaunting bagay lang, wala na. Hindi nyo na alam gagawin. Hindi nyo na alam kung kayo na babalik. So, problema lang. Gusto mo, problema pinansyal. Imbis sa Diyos lumapit at magtiwala. Kay kumare, kay kumpare, kay kapitbahay. May guide nga eh. Di ba ba? Sa Diyos nga dapat magtitiwala eh. Hindi kanino man. Alam mo na yung totoo, pero ba't ganun? Bumabalik sa maling pag-iisip. Kasi nga sabi ko kanina, yes, you are already saved. Ginaguide na kayo ng Holy Spirit. Pero hindi pa kayo nasa sanctified. Don't stop being saved. Kailangan nyo linisin ang iyong mga puso at mga buhay. Sabi nga, i-empty mo. Tanggalin mo yung mga hindi dapat. Yung mga masasama, marurumi, tanggalin mo sa iyong puso. At sabi, dahil tinanggal mo na, pwede mo nang ialay sa Diyos. Alam niyo po ba, pag inalay mo sa Diyos, ang iyong sarili, ang iyong mga buhay, sabi, pwede ka nang gamitin ng Diyos. Totoo po ba yun? At maraming makikinabang sa iyong buhay. Kasi inalay mo na eh. Alam niyo po ba yun? Nung panahon ng Old Testament, yung alay, inalay sa Diyos, pero sabi yung mga natirang parte-parte, ibibigay sa tao. Pakikinabangan. Paano kayo pakikinabangan ng Diyos? Until now, gusto nyo kayo lang nakikinabang. Totoo po ba? Paano kayo magiging pagpapala sa iba kung ang gusto nyo lang, until now, is kayo pagpalain? Sabi nyo, alam nyo na yung katotohanan. Pero hindi kayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi kayo namumuhay na naaayon sa salita ng Diyos. Sabi nyo, alam nyo na. Sabi nyo nga,
mayaman na kayo. Sabi nyo, nakakita na kayo. Pero hanggat hindi nyo sinusuko ang buhay nyo sa Diyos, yun po yung kailangan natin mga kapatid sa Panginoon. Sabi hindi ko kayo pinapagalitan. This is a reminder. Okay? Mukha ba ako nagagalit? Hindi naman. This is a reminder for everybody. We need to be serious pagdating sa Panginoon. Amen? Sino nag-aasikaso ng ano dito? Mga empleyado, kailangan daw may SSS. Para daw pagdating ng 60, may benepisyo. Buti pa, di ba, yung sa mundo, active tayo asikasuhin para may benepisyo pagdating ng 60. Pinoproblema mo na yung 60. Di mo alam kung bubuhay ka bukas. Yun yung mundo natin ginagalawan eh. May SSS sa lupa, wala kang SSS sa langit. Hindi din niyo po ba yun? We worry about things. We don't trust God that sabi nga, trust God with all your heart. Ay. Amen? Now, anong kailangan natin gawin? Laging binabanggit na Bible, bumalik ka sa Diyos. Repent, manumbalik ka sa Diyos. Ibalik mo yung alab sa Diyos. Yung, sabi nga, yung katangian mo na sino ka sa harapan ng Diyos, ibalik mo. Bumalik ka sa Ama, sa Diyos. Yun ang laging tinutulak ng Biblia na dapat natin ginagawa. Magbalik loob sa Diyos. And we can only do that, church, if we continue seeking God through His Word. Naniniwala po ako na napaka-makapangyarihan ng salita ng Diyos na ito'y nagbabago ng buhay. Ito'y nagpapalaya. Ito'y nagpapagaling. Ito'y nagbibigay buhay. Kaya kung pinagkakatiwalaan nyo ng Diyos, magbasa kayo ng kanyang salita. Sabi nga, you start from the bottom, pinakababa. Wag sa taas. Kaya yung turo natin dito. Ito po yung aking pagkakaintindi at ito po yung sinasabi ng Biblia. Ito yung turo galing ni Jesus sa bibig ni Jesus. Be gentle and be humble. Ang humble ho nagpapakumbaba. Hindi nagmamataas. You always start from the bottom. Bago pumanik na hagdan sa second floor, kailangan mong umakyat gamit yung hagdan. Unang baitang. Step by step. Hindi po tayo pwedeng mas magaling tayo kaysa sa iba. Amen? Hindi po pwedeng yung plano mo versus sa plano ng Diyos. Yun po yung nangyayari minsan. O madalas pala, hindi plano ng Diyos ang napangyayari, yung plano mo. Sabi nga, gusto mo na mag-lead, pero ikaw hindi mo kayang mag-serve. Diba dapat, para maging good leader ka, alam mo paano mag-serve? Diba sabi nga yung mga pulis, to serve and protect. Nandun pala yun sa motto ng pulis. To serve and protect. Ganon din sa opisyal ng gobyerno. Kaya ka nahalal to serve the people. Di ba? Yan sabi, bago ka mag-lead, kailangan mo mag-serve. You start from the bottom. Pinakita ho ni Jesus yan. Napakaliwanag nung example ni Jesus. Hari siya, pero hindi siya bumaba bilang hari. Bumaba siya bilang alipin para po tayo lahat pagsilbihan. Kung yun, di mo nakita as a very good example. Si Jesus na po yun. Kaya nga sabi sa isang simbahan, the body of Christ, we are called the church. Sabi nga, in the church, we call the body of Christ, and everybody has a function. May kailangan tayong gawin para sa isa't isa so that we can function properly. Kailangan ng pagtutulong-tulong. Walang ibang ulo kundi ang Diyos at tayo ay susunod sa ulo. Walang maraming ulo. Ang maraming ulo, dragon yun. Totoo po ba? Hindi sa Diyos yun. So, isang ulo lang tayo, si Jesus. At lahat tayo susunod dun sa head. God is a God of order. Lahat ho, may order, may kaayusan. Hindi mo pwedeng, ako gusto ko mag-share ng gospel. Gusto ko mag-house to house. May napanood nga ako, sabi, meron silang katok system o katok ministry. Kasi gusto daw nilang mag-evangelize ng word of God, kaya kakatok sila sa bawat bahay. Yun ho yung nangyayari before. Kasi mangmang sila sa salita ng Diyos. You cannot force somebody to believe in what you believe in. Totoo po ba? Bubusalan mo sila ng gusto mong sabihin, yun ang gusto mong sabihin din nila sa'yo. Ang tawag ko doon, pamimilit. Never po pinilit ni God ang salita niya sa mga tao. Sabi, you come freely. Free will. Your own desire. Actually, dinadala ng Espiritu ng Diyos tayo sa mga taong gusto makinig, gusto magpasakop, gustong lumapit sa Diyos. Sabi nga, ang Diyos ang nagdadala. Amen? Hindi ho tayo. Kahit anong bahay-bahay mo dyan, ikaw lang yun. Ibig sabihin, wala kang discernment of spirit. Hindi ka pa natuturuan ng Espiritu ng Diyos. Akala mo may alam ka na, pero ang totoo, until now, mangmang ka pa din. Ang sakit po pakinggan. Pero this is not to mock. This is not to shame. This is not to judge. But to remind each and every person in this place. Walang ibang turo ang Diyos kundi magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos. At hindi mo magagawang magpakumbaba sa harapan ng Diyos kung sa kapwa mo mismo, hindi mo kayang magpakumbaba. Now, nabasa niyo po ba sa Biblia yung 7 spirits of God? So, sabi sa Isaiah 11:2, and the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom, understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, the Spirit of knowledge, and the Spirit of the fear of the Lord. So, 7 po yan. Unang-una po yung Spirit of the Lord. Spirit of the Lord, then the rest is the Spirit of God na it represent the Spirit of the Lord. Nakita na kayo na
symbol ng Israel, yung menorah, the lamp. Meron po siyang, yung lamp po na sabi nga, symbol ho talaga to ng mga Hudyo. Ito po ay, sabi, lampstand. Okay? Nakita na kayo ng lalagyanan ng mga kandila. Pero itong unique na lalagyanan ng kandilang ito, meron po siyang 7 branches. So, imagine nyo yung sa gitna, yun yung spirito na the Spirit of God or Spirit of the Lord. Yun yung sa gitna. And then yung 6 na branches, yun po yung Spirit of Wisdom, Understanding, Counsel, Might, Knowledge, and Fear of the Lord. So nakita nyo na, yung sa gitna, in the middle, the Spirit of the Lord, and then the rest, yung binanggit natin ng mga characteristics. Okay? Nag-gets nyo na po ba yung itsura nun? Kaya sinabi po ng Bible, the Spirit of God is the light. Bakit? Kasi yung po dapat na nakikita sa isang Kristiyano na pinag-aharian na ng Diyos. Meron siyang wisdom and understanding, meron siyang counsel and might, meron siyang knowledge, and meron siyang takot sa Diyos. So, kung yung Espiritu ng Diyos ay yung ilaw, ano tayo? Sabi mo ng Bible, we are the lampstand. Tayo po yung lalagyanan ng ilaw. Nakukuha niyo na po yung picture. Kasi sabi nga sa atin, hindi tayo familiar minsan kasi hindi natin nababasa. O kaya nabasa natin, hindi natin naintindihan. Pero ito, pinapaintindihan natin. Yung ilaw ng Diyos ay yung Espiritu ng Diyos. Sabi niyo nga, ang ilaw ng Diyos ay ang Espiritu ng Diyos. That's why, He is the light unto my feet and a lamp unto my path. Nagigets yun na? Sino nag-guide sa atin? And He will guide you in all truth. Sino daw yun? The Spirit of the Lord, the Holy Spirit. So pag wala kang Holy Spirit, hindi ka guided. Pag wala kang Holy Spirit, mangmang ka. Kasi siya ang nag-guide. Actually, gina-guide ka, ayaw mo makinig. Matigas ulo mo, matigas mukha mo. Sabi, sumunod ka, nandun ka. Nagsa-sightseeing ka kung ano-ano gusto mo makita, gusto mo puntahan. Ayaw mong sumunod. So, ang isang mananampalataya ay ilawan ng Diyos. Kaya nga sabi, be the salt and light of the world. Naunawaan po ba? And magiging ka lang ilaw at asin, sabi kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos may 7 katangian. Sabi nga, yung una-una, yung Espiritu ng Diyos, at yung 6. So, bakit natin ito kailangan pag-aralan? Meron ng fruit of the Holy Spirit, meron pang Spirit of the Lord. Ano na, Kuya Lori? Ang dami naman ng requirements. Eh, sa mundo rin, maraming requirements. Kahit umuulan, nilalakad mo para makuha ang benepisyo. Totoo po ba? Kung sa mundo nagagawa natin yun, dapat padating sa Diyos, nagagawa din natin. Sabi nga, mamuhay ka ng, sabi na, ginagawa mo yung mga bagay panlangit. Dito pa lang sa lupa. Ano yan? Ayan, yan. Makakita nyo? O, baka masunog yung ano. Masunog. Nakita nyo yung lampstand? 7 po yan. Napaka-iconic po niyan. That represents us, tayo. At yung apoy, yung Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po ba? That's why, if ikaw ay anak na ng Diyos, sumusunod sa Diyos, sabi, you keep the fire burning. Okay po ba yun? Sige po. Tuloy tayo sa ating aral, ha? So, sabi ng Bible, we are yung the lampstand. Okay? We are the lampstand of God. Mababasa ko natin yan first sa Exodus 25:31. God told Moses, make a lampstand of pure gold. 6 branches shall come out of its sides. Makita niyo po? Sa Exodus po, sa Exodus. And it shall have 7 lamps. Pinapagawa ho yan ni God kay Moses. And they shall light its lamp so that they give light. That's the purpose. To give light. Yung central po na lalagyanan, na ilawan yung sa gitna. And then, yung branches 3 at each side. Okay? Kung titignan nyo po, magkakakonekta po ba siya? Hindi po siya hiwalay-hiwalay, hindi po ba? Ilawan sa isang lalagyanan. Sabi po ng Revelation, sa Revelation 1:12-13. Punta nga sa Revelation 1:12 verse 13. Ha? Sige, Tagalog muna. Pero i-Englishin ko ha. Basahin niyo ha. Sabi dito, 7 gold lampstand and the midst of the lampstand one like the Son of Man. Sabi, si Jesus yung sa midst. Sabi dito, Jesus himself walks among the lampstand. Sabi dito, the 7 lampstands are the 7 churches, ha? Verse 20. Chapter 1, verse 20. The 7 lampstands are the 7 churches. Ito, ayaw ko kasi kayong maggawa lang ng manghula lang. Ito pagkakaintindi ko. Ito yung kwento sa akin. It's in the Bible, it's written. So, nung time po na yon, this is symbolic. Totoo pong may 7 churches sa Book of Revelation. Ang tawag sa kanila, 7 churches, yun daw po yung 7 lampstand. Revelation 1, verse 20. Now, sabi, 7 lang ba talaga churches noon? Hindi, marami po. May
churches sa Rome, sa Efeso, sa Philippi, di ba? Sa Corinto. May mga churches, iba-ibang churches. But then this is a specific church to make an example. And this symbolizes people. Churches are people. So there are 7 types of people o believers. Hindi lang basta people, believers. Kasi you cannot be a church if you don't believe. Amen? So, as a believer, we are called church. And sabi, that church represent the lampstand, the 7 lampstand. Okay? Naintindihan po ba? Nakaka-follow. Now, yung 7 lampstand, dahil sabi churches yun, ang lampstand may 7, spirit of God. Aapuyan niya ng Espiritu ng Diyos. So, sinasabi po dito, sa Revelation, each lampstand may karakteristik o may Espiritu ng Diyos para mag-umilaw at magliwanag. Naintindihan niyo po? Okay? Ito po yung nakakatakot na verse. Sa verse 2, verse 5. Revelation din. Kasi may nagsabi yung narinig akong sabi, kailangan pag-aralan yung end times o yung future. Babasahin ko in English. I will remove your lampstand from its place. My presence, my spirit, magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo at gawing muli ang dati ninyong ginagawa. Kung hindi, pupuntahan ko kayo at kukunin ang iyong ilawan. So, binabawi. Pag ikaw hindi kumikilos, gumagalaw na naaayon sa kagustuhan ng Diyos, pwedeng bawiin yung ilaw. Mawawalan ka ng liwanag, mapupunta ka sa kadiliman, alam mo na next nun. So, this is a reminder to every people. Not just people, but believers. Believers na po ba tayo? Believers na po ba? Now, if you are believers, you should be followers. Hindi lang sabi pwedeng mag-stop lang tayo sa, I believe I'm saved through grace, by faith. Sabi, ikaw ay naniwala, ikaw sumunod. Amen? So, ang ilawan ng Diyos ay tayo. Pag ikaw hindi na nagliwanag, kukunin ka na ng Diyos. Ay, kinuha na siya ni Lord. Yung pala yun, kinuha na ng Diyos. Bakit hindi na nagliwanag? Wala ng purpose. Alam niyo po ba yun? Pag ang tao wala ng purpose, kinukuha talaga yan. Ano pa gagawin yan dun? Alikabukan na lang. Palamuti? I don't think so. Kailangan meron kayong gamit. Kagamit-gamit. Kalabitin mo yung katabi mo. Ha? Kagamit-gamit ka na ba? Ha? Gusto mo na bang kunin ni Lord? Ha? Ito po hindi turong kwento-kwento lang ha. It's in the Bible. You are the church of God. You are the lampstand of God. And the Spirit of God dwells in you. Eh, sino yung 7 churches, Kuya Lori? Sabi nyo, kami yung churches, tapos may 7 churches. Okay? The 7 churches, sabi nga, is the believers. Itong mga believers ito, may kanya-kanya silang characteristics na in-explain ho ng Biblia. Okay? Sabi sa Matthew 5:16, let your light shine before men because we are the lampstand of God. The church of God is the lampstand of God. Sabi nga, yung 7 spirit niya dapat nakikita sa atin. Amen? Yung 7 spirit niya nakikita sa atin, tapos nagpuproduce siya ng bunga. The fruit of the Holy Spirit. Minsan, hindi natin naintindihan, kaya minsan, nag-cherry pick. Namimitas lang tayo. Yung tipong sabi, ay, meron na akong kindness. Meron na akong goodness. Pero wala pa akong self-control. Ay, hindi po pwede yun, sister. Kailangan yan, buo. Meron ka na. Pero makukuha mo lang yan, sabi, pag nasimula ka sa pinakababa. Ayun po minsan yung, ng mga Kristiyano, hindi. Di ba pag kay Lord ka na, may love ka na? Kaya dapat love una. Hindi nyo naiintindihan. Ang Diyos ay pag-ibig. Totoo po ba? At walang ibang nakagawa nun kundi si Yesu Cristo na kayang ialay ang buhay para sa lahat. Ay doon pala sa babae, hindi mo magawa yung self-control kaya hindi ka nag-alay ng buhay. Gusto mong kumuha ng buhay. Sasabihin mo, may love ka na. Naintindihan niyo po ba yun? Hindi nyo maaarok yung tuktok, which is si Jesus, kung hindi ka magpapakumbaba. And hindi mo magagawa lahat yan, yung bunga na yan, hindi mo makukuha kung wala kang Espiritu ng Diyos. Amen? So, sabi dito, yung si God yung sa middle, 6 branches, yung wisdom, understanding, counsel, might, knowledge, and fear of the Lord. Yung apoy, yung Holy Spirit, yung kanyang Espiritu sa atin. Amen? Kung sinabing light, ito yung kaliwanagan, katotohanan. Amen? Sabi, ito yung kailangan nakikita sa bawat mananampalataya. Kasi sabi, huwag mo tago sa ilalim ng higaan. Kailangan nandun sa tuktok. Lagi mong bitbit. Ay, paano mo mag-guide yung tao kung yung ilaw mo nasa ilalim ng higaan? Di ba? Kailangan, lagi mong pinapakita yung ilaw. Oh, dito dadaan. Ito yung tamang daan. Di ba? Hindi dating daan, ha? Tamang daan. Oh, mga galing tayo sa dating daan dyan. Ngayon, tamang daan na. Okay? Yung iba gusto, 5 daan. Iba yon, ha? So, meron tayo sinasabi na 7 churches. Okay? Yung 7 churches na po yun, gusto ko pong maunawa natin. Okay? Yung unang church, Ephesus. Basahin nyo sa ano po yan? Revelation 2, verse 17. May unang church po. Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira,
Sardis, Philadelphia, tsaka Laodicea. Okay? So, yun po yung 7 churches sa Revelation 2. Okay? Sabi po dun sa Bible, yung problema po daw no, o kondisyon ng puso ng mga tao sa unang binanggit na church, Ephesus, is wala yung kanilang first love. Nawala yung first love. Yung pangalawa naman, sa Smyrna, they were persecuted kasi, sabi nga, mahihirap sila, pero they are rich in faith. Okay? So, mahihirap sila, pero rich in faith. Sa Pergamum, sabi, sila po ay nadala sa mga maling katuruan. Okay? So, they were, sabi nga, na-infiltrate sila ng mga false teaching. Deceived. Yan. Sa Thyatira, sila po ay nagpa-practice ng immorality at false prophecy. Okay? Sa Sardis, sabi dito, buhay na buhay sila pero spiritually they are dead. Sa Philadelphia, sabi ito yung pinakamagandang church na sinasabi. Sa Philadelphia, sabi, faithful but weak. Sabi nga nun, faithful but weak. Actually, ito po yung sabi, Philadelphia meaning brotherly love. So they're faithful to one another, faithful to God, pero mahihina po yung kanilang loob. Sa Laodicea naman, sabi, dito yung lukewarm. Sabi dito, mga self-reliant, mga magagaling, pakiramdam nila, okay na sila sa harapan ng Diyos. Okay? Yan po yun. So, ano yan? Epheso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, tsaka Laodicea. Okay. Kagaya unang ginawa ko before, nung sinabi ko pong magsimula tayo sa fruit of the Holy Spirit sa pinakababa, which is self-control. Nung binabasa ko po itong 7 churches, tinry ko rin din. Okay? Tinry ko lang din basahin from baba hanggang taas. And then, I find it fascinating, I find it interesting na yun po mismo yung sinasabi ng Diyos. As an example, if we start from the bottom, makikita natin kung ano yung problema. Naunawaan niyo po yung sinasabi ni Kuya Lori, nagigess niyo? Sabi ko, pag inuna nyo, kanina binasa natin sa pababa, Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, tsaka Laodicea. Pero pag binasa mo sa pababa, pataas, may makikita ko kayong pattern. Okay? Kanina po, nabanggit natin, ano daw yung Spirit of God? Spirit of the Lord. Tapos, wisdom, counsel, knowledge of the Lord, understanding, power, and the fear of the Lord. Now, anong naging problema sa Laodicea? Yung sinabi ko kanina. Sila po ay lukewarm. Okay? Sila po yung sabi, mayaman kami, alam na namin, nakakakita kami. They are so self-confident kung anong meron sila as a church. Alam nila na okay na sila sa harapan ng Diyos. So, ang problema po pala sa Church of Laodicea, wala silang humbleness. Wala silang takot sa Diyos kasi alam nila okay na sila sa harapan ng Diyos. Naintindihan niyo po? Sa Church of Laodicea, pinapakita na ang alam mo bilang isang mananampalataya, okay ka na sa harapan ng Diyos. Pero totoo niyan, sabi, you are lukewarm. At hindi ka, sabi nga, hindi ka malamig, hindi ka mainit, maligamgam ka sa iluluwa ka ng Diyos. Bakit? It's either wala kang alab sa paglilingkod or sobrang tamlay mo. Naintindihan niyo po? Ganun po yung status ng pagkatao. Pero kilala nila si God. Kasi church nga ho sila eh. Believers ho sila. Pero kilala na si Lord, pero sabi, okay na kami, ayos na kami. Alam nila, okay sila, blessed sila. Alam nila na, alam na nila na nakikita nila yung katotohanan. Pero sabi ng Bible, hindi eh. Hindi kayo yun. Hindi nyo alam ang iyong ginagawa. Sabi nga ho ng Bible, though you're rich, you are poor. And though you see, you are blind. Yun ang sabi sa mga Laodicean. Bakit? They just feel they are okay, they are enough. Pero totoo po, hindi sila sapat sa Diyos. Sila hindi talaga mayaman spiritual, kundi mayaman lang sila physical, material. Hindi sila totoong nakakita sa katotohanan ng Diyos kasi kung nakakakita sila sa totoong katotohanan ng Diyos, ay nakita nila na sila ay marumi at hindi sapat sa harapan ng Diyos. That's why sabi ko, kung babaltarin mo yung basa, you start at Laodicea, makita mo yung problema ng isang tao o mananampalataya. They're proud spirit. They're so confident on what they know and what they have. Pero in reality, they are nothing. Pag pumunta naman tayo sa Philadelphia, di ba? Sabi, they're faithful but weak. Bakit? Kasi kulang sila ng spirito ng wisdom, kaunawaan. Parang andun lagi yung passion. Naintindihan nyo? They're passionate to love one another, to love God, pero hindi nila ito nagagawa ng tama. Kaya sabi, palagi sila nanghihina. Bakit? Kasi they don't know, they don't have the wisdom of God. Kaya nga sabi, mahalaga po yung salita ng Diyos. Kasi yun po yung turo na dapat natin natatanggap na papamuhay. Amen? So sabi, even you are faithful, totoo naman ho, even you are faithful, I want to go to church every Sunday, I want to mapunta sa mga Bible study, pero bakit
onting kalabit lang, napanghihinaan agad ng loob. Onting bagay lang, pumuputok agad. Kasi kulang sa wisdom. Yun po yung problema. Kulang sila ng spirito ng wisdom. Which is, doon makikita po yung yung pag may wisdom ka ni Lord, sa mga sitwasyon sa buhay, as a believer, dahil ikaw na yung nagliliwanag, alam mo na yung dapat gawin. Hindi yung bigla-bigla na, ay, ayoko na, suko na ako agad. No. Dahil alam mo yung wisdom na galing sa Diyos, binibigyan ka ng guidance, ng karunungan na galing sa Kanya. Alam mo yung dapat gawin. Amen? Hindi lang puro love. Love your brothers, love your sisters, love God. Pinapaano lang yung emosyon, yung gustong gawin. Pero hindi nag-iisip. Marami mo bang ganyan dito? Yung inuuna yung yung puso. Ay, puso eh. Kasi kulang ka sa wisdom ng Diyos. Okay? Sabi naman sa Sardis, has a reputation of life but spiritually dead. So, kailangan mo ng spirit of understanding. Kailangan mo magasing sa katotohanan. Amen? Yun po yung problema sa Sardis. Feeling mo, naintindihan mo na, naunawaan mo na, pero sabi, patay ka pa rin spiritual. Kaya sabi, akala ko ba born again na yan? Akala ko ba naintindihan niya na yung salita ng Diyos, pero ba't ganun pa din yung ugali? Nakita niyo po? Ba't ganun pa din umasal? Ganun pa rin makitungo. So, ang problema pala, they're physically alive, but they're spiritually dead. Okay? Sabi naman sa Tiatira, kailangan naman po ng spirit of knowledge or discernment. Alam niyo po ba yung discernment? Sabi nga, pag alam mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka na maliligaw. Ang problema, itong mga taon to, lahat ng naririnig, pinaniniwalaan. So kung ano tinuro sa kanila, oo lang sila ng oo. Amen na lang sila ng amen. Dahil hindi nila naunawaan, dahil hindi nila totoong natanggap yung totoong turo. Sabi, ang knowledge ng Diyos. Amen? So, wala ho silang spiritual discernment. So, walang spirito ng knowledge ng Diyos. Ibig sabihin, sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun po yung sa Laodicea. Pag umakyat yun paakyat, tsaka ka maliliwanagan. Kaya kailangan mo muna sa Laodicea yung fear of the Lord. Kulang sila ng spirito ng takot sa Diyos. Kasi they feel they know everything na. So when you start there, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So paakyat po ng paakyat yan. Amen? Ngayon, sabi, lumagpas na yung spirit of wisdom, understanding, knowledge. Sabi naman sa Pergamum, false teaching. Guard your heart against false teaching. Okay? Sa Pergamum po yun. Bakit? Kasi sabi nga, hindi lahat sa Diyos eh. Hindi porkit nagbibigay siya ng verses. Sabi kahit yung kaaway pala, marunong sa salita ng Diyos. Pwede manglin lang. Sabi ko, kailangan mo ng spirit of counsel, guidance and truth through the Holy Spirit. So may nagsasabi sa'yo, nag-guide sa'yo, which is the Holy Spirit, kung saan ka dapat dalhin na katuruan. Hindi lahat ng katuruan kailangan mong i-absorb. Sabi, you have to be discernful para mag-guide ka sa tamang katuruan. Amen? Sabi naman sa saan tayo? Smyrna. Ito po yung pangalawa. Bakit daw? Persecuted, poor, yet rich in faith. Pag merong ang spirit of might, ano ba ibig sabihin ng Tagalog ng might? Kalakasan. Di ba? Katapangan. Kasi they were persecuted, so kailangan nilang maging matapang, maging malakas, courageous. Hindi yung pag inapi sila, wala na silang gagawin. No, magpakatatag. Di ba? Sabi, hold fast to God's teaching. Hold fast to God's promise. Sino po ganito na dito sa church? Yung every circumstances, every situation, hindi ka na napanghihinaan kasi alam mo may pangako ang Diyos. You're holding into God's faithfulness, to God's promises. Kasi faithful din po ang Diyos. That's why we need to be faithful. Hindi yung na-feel mo na, ay, wala, ayaw nila sa akin. Ayoko na din. Hindi po pa pwedeng ganun. Kailangan mo magpatuloy. Amen? Palakasin ng sarili sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Spirit of might. Now, the last, which is the Spirit of the Lord. Ayan. Ano problema ng Ephesus? Nawala yung first love. Pag nagawa mo na yon sa galing sa baba, pataas. Fear of the Lord, the beginning of wisdom, might, understanding, knowledge, might, di ba? Sabi dito yung Spirit of the Lord yung last, which is babalik ka sa Diyos. Yung pag-ibig mo sa Diyos, muli, which is yung kakulangan ng Efeso, is mag-i-ignite ulit. Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi po dyan sa first love, rekindle your desire for your first love. Ang Diyos po dapat ang first love natin. Walang iba. Diba? Sa mundo, iba po yung first love eh. Pag sinabing first love, si ganto. Hindi po, si Lord po ang first love. And sabi nga, babalik ka lang sa Diyos, kagaya ng fruit of the Holy Spirit, maaarok mo lang yung totoong pag-ibig ng Diyos if mag-uumpisa ka sa baba.
which is turo pa rin ng Bible, pagpapakumbaba. At tinuturuan ng Diyos sa Book of Revelation, ang mga tao, tayo, mga churches, in order to have this Spirit of God working in us, we need to humble ourselves in the sight of God. Sabi, dahil ikaw ay nagpakumbaba, ikaw ay magbabalik loob sa Diyos. Napaka-basic lang po. Kala natin, mahirap lang eh. Paulit-ulit pong tinutumbok sa church na to yung pagpapakumbaba. Iba't ibang story, iba't ibang passages sa Bible, pero isa lang pong sinasabi, humbleness. Admit that we fall short of God's glory. Admit that we have this desire na hindi sa Diyos. Admit na we are sinners. Admit na tayo marumi. Admit na tayo nagkulang. At sabihin sa Diyos, Panginoon, patawarin mo ako sa aking mga pakasalanan. Panginoon, gusto po kitang makasama. Gusto ko pong mag-alab sa Espiritu mo sa akin at ako'y magamit sa iyong kapurihan. And that's a prayer of a righteous person. The Spirit of God. Actually, mga kapatid, hindi ho tayo mauubusan ng mga bagay na magagawang mali. Every day, meron at meron tayong magagawang mali. That's why every day, kailangan mong magpakumbaba sa Diyos. Naintindihan niyo po yun, mga kapatid? Every day, we sin against God. Every day, we fall short. Nadadapa tayo, natatapilok tayo. Pero sabi, because ikaw ay nagkasala, nagkulang, wala kang ibang gagawin kundi manumbalik sa Diyos. Dahil pag ikaw malayo sa Diyos, yun yung sinasabing wala kang Diyos. At dahil wala kang Diyos, nasa kadiliman ka. Kung titignan niyo po, sabi ko nung Friday sa mga umatin ng Friday, sabi ko, alam niyo po ba si David is, sabi, siya po yung a heart after God. Inalintulad po yung puso ni David na yung puso na yon ay sabi, ikahalas ka pareho ng sa Diyos o malapit sa Diyos. Pero kung titignan nyo, hindi naman perfecto si David. Di ba ba? Si David ay nagkasala rin kagaya ng ating mga pagkakasala. Si David ay nagkulang din. Nawalan din siya ng spirit of knowledge, ng wisdom. Kasi inisip niya yung kanyang sarili. Di ba? Walan din siya ng pag-ibig. Inisip niyang pumatay. Kahit alam niya kasi na hari na siya at kaya niya na. Pero ito po yung lulugod ng Diyos sa buhay ni Haring David. Na kahit si Haring David ay nagkakasala, nagkukulang, wala ho siyang hintong, humihingi ng kapatawaran at bumabalik sa Diyos. That's the heart na gusto ng Panginoon. Yung pusong kayang sumunod sa Diyos kahit siya'y nagkakasala na, nagkukulang na. Gusto niya pa rin sumunod sa Diyos. Ayaw niyang mahiwalay sa presensya ng Diyos. Naintindihan niyo po yun? Kung ganun din po ang puso niyo, sabi, hindi ko kayo pwedeng i-judge. Ang Diyos lamang ang makakapaghusga ng ating mga puso. Pero pag nakita ng Diyos, yung puso mo na handang magpaturo, handang magpakumbaba, handang magpasakop, handang sumunod, kalulugdan ho kayo ng Diyos. Sabi ay, do not judge but test the Spirit. If you have that kind of spirit, na kagaya ng Spirito ng Diyos, kahit ano pang kakulangan nyo sa buhay, through His Spirit, mapupunuan ho. Sabi ho ng Bible, not by power, not by might, but by His Spirit, the Spirit of the Lord. At yun po ang nagbubuhay, nagpapaapoy sa puso ni Haring David. Yun ang nagpapasiklab ng kanyang puso, yung Spirito ng Diyos. Sabi niya, ayoko mawalay sa presensya mo, O Diyos. That is his prayer. Now, if you understand this, church, if you claim that you know Jesus, you walk in His light. Sanctify yourself with His Word and surrender your life as a holy sacrifice to God. Naintindihan po? Church, may naunawaan po ba? Bible reading po is masaya. Bible reading po is nakakapagpalakas. Ang Bible reading po ay nakakapagbigay ng kapayapaan, sasabi karunungan, gabay, at ito yung pinaka-the best eh. It makes you stay grounded. Naintindihan niyo po? It makes you stay grounded. Na pag binabasa mo salita ng Diyos, na feel mo, nakikita mo yung sarili mo kung gaano kakakulang. That's why I encourage each and everyone sa lugar na ito to read your Bibles, to spend time with the Lord through His Word. Iyon ang ating kailangan gawin, mga kapatid. Meron ba tayo na unawaan na kayo ay lampara na nabibigay ilaw, na kailangan yung pagsikapin, pagsumikapan, na magawa ang iyong tungkulin, magliwanag, maging asin? Kasi ayoko pong bawiin sa inyo ng Diyos yung liwanag. Amen? Pag ikaw ay tinanggalan na ng liwanag at tinapon sa kadiliman, wala na akong balikan. Ayaw ko natin nun. Ha? That is our role, to be the light and salt of this world, to be filled, to be guided by the Spirit of God, at mamunga ng Espiritu ng Diyos. Amen? Okay po ba yun? Sabi nga, is this too much to ask? Sobrang, ang dami na bang requirements ni Lord? Parang, Kuya Lord, gusto lang namin mati na Sunday eh. Ba't may ganyang requirements pa? Eh sabi naman, you are saved through grace.
By faith. Yung nagsasabi po, you are saved through grace by faith and wala ka nang dapat gawin, scammer po yun. Oh, lahat po na nagpapapirma, uy, pipirma ka lang, wala ka nang dapat gagawin. Bibigay ka lang ng ID. Scammer po yun. They want something from you. Pero ito may pinapagawa ang Diyos kasi legit to. Naintindihan niyo po? Ito po yung legit na teaching. Yes, you are saved already. But you need to be sanctified and you need to surrender life. Amen? So wag basta-basta maniniwala sa iba't ibang turo. Bumalik sa pagtuturo gamit ang salita ng Diyos. At pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, magpakumbaba po tayo sa harapan ng Diyos. Lord, hindi ko po alam, ituro mo sa akin. Amen? Kaya nga ako nandito. Hindi dahil may alam na kayo. Nandito kayo kasi kulang pa kayo. At kailangan nyo mapunuan ng Espiritu ng Diyos. Amen?